Amen. Blessed morning mga kapatid. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong mga pamumuhay Kristiyano? Lumalago po ba tayo? Meron bang something na nangyayari sa ating pamumuhay Kristiyano araw-araw? Nagiging totoo ba sa atin yung isang awit na binabago niya ako araw-araw, binabago niya ako araw-araw. Amen. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig niya ay laging wagas. No? Laging wagas yung pag-ibig ng Panginoon. At kahapon po ay humingi ng prayer at napasasalamat si Sister Eileen Pimienda. 85 birthday na pala ni kanyang tatay, kapatid na Rodolfo Castillo. At happy birthday po kay Tatay Rodolfo Castillo. Gayon na rin kay Ninang Geraldine Flores. Humingi din ng panalangin for guidance at laging andyan yung pagsama ng Panginoon. Salamat po. At kung may mga prayer request kayo, pasasalamat, birthday, anniversary, o mga may sakit, pwede nyo pong i-comment at maisama natin sa prayer sa ating morning devotion. Mawit muna tayo ng isang awit, yung favorite nating awit to. Banal mong tahanan, maghari ka o Diyos sa aking buhay. Maghari ka o Diyos sa puso at buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Maghari ka o Diyos, maghari ka, Panginoon. Kayo ang manguna sa amin, kayo ang gumabay sa amin, Panginoon. Samahan nyo kami araw-araw, Panginoon, at baguhin nyo ang aming mga puso, O God. Laging magiging mabuti ito, Panginoon. Sa tulong at gabay ninyo ay makapamuhay kami, Panginoon, bilang mga tunay, mga lingkod ng Diyos na kayo po, O Diyos, ang naghahari, Panginoon.
Hallelujah. Salamat, O God. Pinagpapasalamat din po namin, Panginoon, ang 85th birthday, Panginoon, ni Tatay Rodolfo Castillo, Panginoon. Patuloy niyo rin po siyang pagpalain at pakaingatan, Panginoon, ipagkaloob ang lahat ng kanilang mga pangangailangan at ibigay niyo rin ang magandang kalusugan sa kanya, Panginoon, at ma-enjoy niya yung mga blessing na meron sa kanya, Panginoon, pamilya at iba pang mga biyaya na nasa kanya, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa 85 years na kanyang pamumuhay sa mundong ito. Purihin kayo, Panginoon, at kayo po ang magbigay pa sa kanya ng iba pang mga kaarawan, Panginoon. Salamat, pagpalain niyo rin ang kanyang buong sambahayan at maging si Sister Aileen, Panginoon. Salamat din sa buhay ni Ninang Geraldine, Panginoon, Lores, na laging nagtitiwala sa inyo, laging hinahanap, Panginoon, na kayo po ay mapaglingkuran. Pagpalain niyo siya, kanyang mga negosyo, kanyang pamumuhay Kristiyano, Panginoon, ay patuloy na lumago at laging nagtitiwala, Panginoon, at naglilingkod sa inyo. Purihin ka sa kanyang buhay. Salamat, Panginoon, at gabayan niyo kami sa araw na ito sa aming pag-aaral ng inyong mga salita. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Kapatid na Rose Ann Conception, good morning sa iyo diyan. Saang bansa po kayo, Sister Rose Ann? Sister Eileen. Yan. Okay? Amen. Praise God. Blessed morning po, Pastor, and everyone. Ang pag-uusapan natin sa umagang ito ay tungkol sa pagpapatawad, no? Ang taong pinaghaharian ng Diyos ay marunong magpatawad. Amen ba, mga kapatid? Kapag ikaw ay pinaghaharian ng Diyos, marunong kang magpatawad. Punta muna tayo sa ating key verse. Matthew chapter 18. Verse 21. Okay. Doon tayo, mga kapatid. Matthew chapter 18 verse 21 hanggang 35. Ang talinhaga tungkol sa lingkod na di marunong magpatawad. Mateo chapter 18 verse 21 to 35. Lumapit noon si Pedro at nagtanong sa kaniya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit, 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 million. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harap ng hari at nagmakaawa, bigyan pa ninyo ako ng panahon at magbabayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500, ito na-convert na to, pesos na to sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Nanikluhod ito at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag, sa halip ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari, ikaw, napakasama mo. Sabi niya, pinatawad kita sa utang mo, sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa iyong kapwa?
At sa galit ng hari, siya ipinabalanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Napakagandang illustration ito na kung saan yung hari ay nagpatawad. Pero yun namang kanyang pinatawad ay hindi marunong magpatawad. Minsan may kasabihan dyan na ang Diyos nga nagpapatawad, ako pa kaya. Amen. Good morning po, Ate Shelo. Blessed morning po, Pastor. Amen. Ang taong pinaghaharian ng Diyos, marunong magpatawad. Alam niyo mga kapatid, kagabi, alauna ay 1 a.m. ay binabasa ko pa ito. At hindi ko maisip kung paano pa ito ipapaliwanag. At kung paano natin ito matatanggap. Dahil kapag ka ang tao ay labis na nasaktan sa ginawa ng ibang tao sa kanya, ay napakahirap itong magpatawad. Napakasakit ito sa kanyang damdamin. At binabanggit niya, oo pastor, magpapatawad ako pero hindi pa ngayon. Time heals. Maghihintay pa ako ng mga ilang panahon para mapatawad ko siya. O yung iba naman ay napatawad ko na siya pastor pero may lamat na ang aming relasyon at hindi na yun maibabalik. Kung titingin tayo sa damdamin ng tao, ay itong pinag-aaralan natin ngayon ay parang napakahirap na ibahagi sa inyo at napakahirap naman na tanggapin at i-apply sa ating pamumuhay kung tayo yung tao na nasaktan at hindi tayo makapagpatawad. Ngunit sa umagang ito ay hinihiling ko sa inyo mga kapatid na buksan natin ang ating puso at huwag tayong tumingin sa ating nararamdaman na tayo ay may galit sa ating kapwa o ang hirap sa atin magpatawad. Tumingin tayo sa salita ng Panginoon at kung paano ba naging mabuting halimbawa sa atin ang mga tao sa Biblia at maging lalo't higit kung paano ba tayo pinatawad ng ating Panginoon. Amen po ba? Itong illustration na ito na meron daw isang hari na nagkautang sa kanya at dahil nagmakaawa yung kanyang lingkod, humihingi ng panahon para makabayad, nahabag yung hari, naawa siya at binigyan niya ito ng amnesty. O sige, mula ngayon wala ka ng utang, no? Wala ka ng kasalanan. Napakalaki yung ginawa mong pagkakasala sa isang tao tapos sasabihin niya, o sige, mula ngayon wala ka ng kasalanan. At yung tao naman na yon na pinatawad, lumabas naman siya. At nung nakita niya yung kanyang kapwa alipin na nagkasala rin sa kanya, ay sobra yung mas matindi pa yung galit niya doon sa hari. Sinunggaban niya ito, binugbog niya ito, o ipinabugbog niya, ipinakulong hanggang sa makabayad ng kanyang utang. No? At ang illustration na ito ay, ang Panginoon ay pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Kaya sabi ko kahapon, tayo ay makasalanan din. No? Minsan kasi nakafocus lang tayo sa ibang tao na sila ay makasalanan, sila ay marumi. Minsan iniisip natin sa ating sarili na tayo ang malinis o kaya alam niyo yung mga Hudyo noon, nung panahon na yon, ang mga Hudyo lagi nilang iniisip ng mga Gentile ay marumi. Kaya hindi nila ito nilalapitan. Kaya ang Panginoong Hesus nung pinadala niya itong si Pedro doon sa Cesarea para mangusap doon sa i-share yung word of God sa mga Gentile. Ang sabi sa kanya ng Panginoon ay, pumunta ka kasi ang Diyos ay wala siyang itinatangi. Napakaganda yung hangarin na yun ng Panginoon. No, yung puso ng Panginoon. At dito nga sa illustration naman na ito ay, yung hari ay nagpatawad. Pinatawad ka niya, tapos ikaw naman ay hindi ka marunong magpatawad. Sabi ko na sa inyo, no? Ang hirap, mahirap tanggapin ito, lalo na kapag meron ka pa ring kagalit. Yan. Good morning, Pastor Jomar. Ayan, see you sa Sunday, Saturday. Baka makapasyal po ako dyan sa Guanyin. Anniversary po ng Door of Faith, kapatiran natin, kabalikat natin sa paglilingkod, ang Door of Faith Church.
Sa Guanyin po yan. Tagapanguna dyan si Pastor Jomar de la Cruz. Kay Kuya Will, Pastor Will na nasa Vegas ngayon. At kay Jelmark Pascua. Thanks Pastor for reminding the words of God. Good morning po, watching po from Nacar, San Guillermo, Isabela. Amen. Ang taong pinagharian ng Diyos ay marunong magpatawad. Sige, ipagpatuloy pa natin yung pag-aaral sa Panginoon. At hayaan natin ang Panginoon ang bumago sa ating puso. Marcos chapter 11. Marcos chapter 11 verse 25 to 26. Marcos chapter 11 verse 25 to 26. Kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Mga kapatid, ang isang patunay na ikaw ay isang lingkod ng Diyos o ikaw yung tao na merong paniniwala at pananampalataya sa Diyos, ay ikaw ay laging nananalangin. Amen po ba? Kaya makikita natin yung mga Kristiyano yan, merong mga Kristiyano, wala silang absent, pupunta sila doon sa bahay-sambahan, nananalangin, pag-uwi nila sa kanilang mga tahanan, nananalangin, no? At minsan nga meron daw isang restaurant na kapag ikaw ay Kristiyano, pag kumain ka doon ay libre ka na. Libre kang kumain. At yung mga Kristiyano naman, nagpupuntahan sila, pagkatapos silang kumain, ay hindi na sila nagbabayad kasi libre nga. Ngunit meron isang tao daw na kumain, sabi niya, ako ay isang Kristiyano. Hindi, kumain siya. Nung pagkatapos niya kumain, ay siningil siya. Sabi niya, Kristiyano naman ako, bakit mo ako siningil? Sabi niya, alam ko po, hindi kayo Kristiyano. Kasi ang Kristiyano ay nananalangin bago kumain. Yun pala yung patunay, na ang isang Kristiyano ay nananalangin. So merong mga tao ngayon na mapanalanginin. Lagi silang nagpipray, lagi silang nagpupunta sa simbahan at isang napakagandang bagay na yon. Pero kung papansinin natin dito, ang taong nananalangin ay kailangang magpatawad. Meron siyang kumbaga prerequisite na kapag ka ikaw ay nagpipray, kailangan mong magpatawad. Meron pang binabanggit sa Sige. Diyan muna tayo. Kaya kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Amen po ba? Ang sakit naman nun, Pastor, no? Ikaw ay Kristiyano, matagal ka na sa church, marahil ikaw na yung isa sa mga pinaka matagal doon. Lagi kang nagpipray, napakaaga mong pumunta sa church. Ang dami mong mga pinopost na magagandang Bible verses, mga quotations doon sa iyong Facebook, no? Sinasabi mo doon na God is good all the time. God answers prayer. Ang Panginoon ipagtatanggol ka niya. I can do all things through Christ who gives me strength. Religious mo kung magsalita. Napaka-religious mo kung mag-post. At kapag araw ng linggo, napakaganda yung iyong damit na pumupunta sa simbahan at nananalangin ka doon. Ngunit ang sabi ng Biblia ay, hoy, magpatawad ka muna. No? Anak, magpatawad ka muna. Bago mo gawin yung mga bagay na yan, matutunan mong magpatawad dahil pinatawad ka ng Diyos. No? Hindi pa rin mag-sink in na totoo ba na dapat talaga ang isang lingkod ng Diyos ay marunong magpatawad? Sige, unti-untihin natin. Matthew chapter 18 verse 15 to 17. Meron din binabanggit dyan. Matthew chapter 18 verse 15 to 17. Amen. Salamat po sa nagsusulat. Sige. Matthew chapter 18 po. Verse 15 to 17.
Kung nagkasala sa inyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. 16. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia. At kapag hindi pa rin nakinig sa iglesia, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Mga kapatid, no? Kapag nagkasala sa iyo ang kapatid, puntahan mo siya. ang binabanggit dito ay mismong magkakapatiran, no? Magkaka-churchmate. Mga tao na merong pananampalataya sa Diyos, na kapag ka nagkaroon kayo ng alitan or naisip mo na parang meron siyang sama ng loob sa iyo, or meron kang nabanggit na ikinasama ng kanyang loob, na i-post sa Facebook na para siyang napasaringan, no? Hindi mo naman intention, at ang gagawin mo ngayon ay pupuntahan mo siya, kausapin ng sarilinan, yung 2 lang kayo. No? Puntahan mo siya sa bahay, pasyalan mo siya dyan. At ang pagsasama ninyong magkapatid ay napanauli mo sa dati at mapanunumbalik mo siya sa Ama. No? Pero sabi niya dyan, ngunit kung ayaw niyang makinig talaga, halimbawa, yung part mo, nagawa mo na siya, humingi ka ng tawad sa kanya, o kung nagkasala man siya sa iyo, pinatawad mo na siya, that is your part. Pero sa part niya naman, ayaw kanyang tanggapin, ayaw kanyang patawarin, no? Kung ikaw yung nagkasala sa kanya, part niya naman yon. Parang relasyon yan, hindi pwede na yung isa lang daw ang nagmamahal. Sabi nila, pag relasyon daw, dapat nagmamahalan. Ganon din sa pagpapatawad. No? Sa part mo, marunong kang magpatawad, at sa part niya naman ay ganon din. So, nung magkakaroon ng kapatawaran bilang magkapatid, no? Limutin na. Merong isang awit yan na magmahalan tayo'y magtulungan. Limutin na yung mga hindi maganda, hindi pagkakaunawaan. Ang sabi niya diyan, ituring mo siyang hentil. Kaya sabi dito minsan yung mga nagkasala at ayaw nilang magpatawad, tinuturing nga ng hentil. Alam mo kapag sinabing hentil noon, ang mga tax collector, yung hentil ay sila yung mga itinuturing na mga maruruming tao. No? So sabi niya diyan, ituring mong hentil, ituring mong maruming tao. At yung mga tax collector naman, ito yung mga tao na mandaraya, kinaiinisan ito ng mga tao. So ituring mo siyang tax collector. No? Kaya yung mga Kristiyano minsan kapag may tao na hindi gumagawa may mga churchmates sila na nagkasala or hindi nakagawa ng parang naging against doon sa kanilang rules, no? Ay tinuturing nga nilang mga ganito, hintil o kaya ay publikano. Na kung saan hindi nila kinakausap, hindi nila pinapansin. No? Dahil ang pananaw nila kapag ituring mong hintil o ituring mong mga tax collector ay parang kamumuhian mo sila. Mali. No? Totoo na noong panahon nila ay tinuturing na ang mga tax collector ay mga mandaraya. Tinuturing yung mga hintil na marurumi. Pero nung dumating ang Panginoon, paano man niya itinuring yung mga, ano ba yung turing ng Panginoon doon sa mga Gentile? Naalala nyo si Cornelio ay isang Gentile din naman. Ngunit nagpadala ang Panginoon ng isang lingkod niya para mag-preach doon sa mga Gentiles. Noong si Matthew ay nasa booth siya, mapaniningil siya ng buwis, kasalukuyan na siya ay nagkakasala, dumating ang Panginoong Hesus, tinawag na si Matthew, sumunod ka sa akin. No? Hindi niya ito iniwasan, hindi niya ito kinamuhian. Ang Panginoon ay mapagmahal siya sa mga ganitong tao. Meron siyang pagmamalasakit. Ang tao kasi minsan masyadong judgmental. O, kita nyo yung pananaw na yon, na minsan iniisip ng mga Kristiyano na, sige, ano na yan? Itakwil na natin yan na kapatid. Itiwalag na yan. No? Pero ang Panginoon, laging andun yung kanyang pag-abot. Matthew chapter 5, verse 43 to 48. Tungkol pa rin sa pagpapatawad. Kung ikaw ay pinagharian ng Diyos, marunong kang magpatawad. Matthew chapter 5, verse 43 to 48. Matthew chapter 5, verse 43 to 48. Narinig na ninyong sinabi,
Ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinapsisikat niya ang araw sa masasama at mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang iniibig ninyo, ano ang gantimpala ang inyong hinihintay? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyan ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Amen. Sabi niya dyan na ibigin mo ang iyong kaaway at idalangin mo ang mga umusig sa iyo upang kayo'y maging tunay na anak ng amang nasa langit. Ito'y nakakalungkot. Maraming mga tao ngayon, they are proclaiming that they are Christians, but they cannot forgive. They don't know how to forgive. May mga, ang gaganda ng mga taas ng kamay doon sa church, hallelujah, banal, banal. Paglabas na sa church, nag-post na siya sa Facebook na ganito, ganyan, against sa kanyang kapwa. Yung kanyang mga kaaway, sinasabi niya na, Lord, parusahan mo sila. Ipagtanggol mo ako. Mga kapatid, hindi naman ganun yung puso ng isang tao na pinaghaharian ng Diyos. Ang tao na pinaghaharian ng Diyos, sabi ng Biblia, dinadalangin yung mga umuusig sa Kanya. Paano yung dalangin nun? Nung inuusig si Esteban, pinagbabato siya hanggang sa siya'y mamatay, ang kanyang naging dalangin ay, Lord, patawarin mo sila. Amen. Nung ang Panginoong Hesus ay nakapako sa krus, ipinako siya ng mga tao. Sabi ng Panginoong Hesus, Ama, huwag mo na silang pananagutin sa ginawa nila na ito. Kung ikaw ay tunay na pinaghaharian ng Diyos, sumusunod ka rin sa mga halimbawa na ipinakita ng mga Kristiyano at ang Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, marami ng fake ngayon na Kristiyano, huwag na tayong dumagdag. Amen po ba? Ang mga fake na Kristiyano, hindi sila yung mga taong hindi marunong magpatawad at laging merong sama ng loob sa kanilang mga kapwa, sa kanilang mga kaaway. Mga kapatid, hindi yun yung nais ng Panginoon. Ang tinuturo sa atin ng Panginoon ay kapag ikaw ay pinaghaharian ng Diyos, marunong kang magpatawad. Amen? Isa pa ng verse ang basahin natin. Overtime na ba tayo? 6:59. Sige po. Adjust lang ako ng kaunti. Matthew chapter 5 verse 21 to 24. Pakisulat niyo po dyan. Matthew chapter 5 verse 21 to 24. Basahin ko na lang ng mabilisan. Matthew chapter 5 verse 21 to 24. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa iyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, mapapasa apoy at impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog ng Diyos, maghandog sa Diyos. Amen? Kung meron kang offering sa ating Panginoon, halimbawa, pupunta ka sa church, at alam mo na meron kang kagalit, no? Sabi niya dyan na, iwan mo muna yung handog mo na yan. Ibig sabihin ay ipinapauna sa atin ng Panginoon na magpatawad ka muna bago mo sabihin Kristiyano ka. Bago mo sabihin, ikaw ay lingkod ng Diyos, ikaw ay makadiyos, matuto ka munang magpatawad. Pastor, ang sakit Ang hirap, no? Ang bigat kasi
Matindi-tindi yung ginawa niya sa akin, pastor eh. Sinisiraan niya ako sa publiko. Pinopost niya ako sa Facebook. Mga kapatid, ang taong pinaghaharian ng Diyos, marunong magpatawad. Walang rason-rason kung gaano kabigat yung pagkakasala na ginawa ng mga tao sa atin. Kapag ikaw ay pinaghaharian ng Diyos, magiging normal sa'yo na kaya mong magpatawad. Magiging extraordinary ka na kung saan kahit na ang sama ng ginawa sa'yo, marunong ka pa rin magpatawad kasi ikaw yung tao na may Diyos. Ang Panginoong Jesus, Romans 3:23, hindi tayo karapat-dapat. Walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. For the wages of sin is death. For the wages of sin is death. Lahat ng tao makasalanan. Lahat dapat ito ay mapupunta sa impyerno. Pero ang Panginoon ay nagpatawad siya. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish. For the Son of Man came to seek and save who was lost. Those who are lost. Kanina mga kapatid, nabanggit ko, di ba, na itong pinag-aralan natin ngayon, ang hirap yan mag-sink in sa atin. Lalo na kapag ikaw yung tao na yon na ngayon ay merong kaaway, merong kang kagalit, ang hirap pumasok ito sa atin. Pero hayaan mo na ang Panginoon ang kumilos sa iyo. Ipanalangin mo sa Panginoon na, Lord, bigyan niyo po ako ng puso na mapagpakumbaba, na matanggap ko yung mga salita ninyo. Hindi pwedeng Kristiyano ka mga kapatid at yung binabasa mong salita ng Panginoon at pinapaniwalaan mong salita ng Panginoon ay pinipili mo lang. Ang gusto mo lang marinig ay, I can do all things through Christ who gives me strength. Makakapagpatuloy ako kahit na sinisiraan ako, kahit na inuusig ako. Hindi pwedeng ganun lang yung pinapaniwalaan mo. Dapat kapag ikaw ay Kristiyano, naniniwala ka rin na tinuturo ng Biblia na kailangan mo ring magpatawad. Na ang taong pinaghaharian ng Diyos ay kaya, marunong magpatawad. Amen? Hanggang doon na lang yung kaya ko na i-explain sa inyo. Hindi ko naman kayo kino-convince na magpatawad. Ang binabanggit ko ay itinuturo ng salita ng Diyos na kapag ka ikaw ay Kristiyano, ikaw ay may taong mayroong Diyos, ang sinasabi mong ikaw ay pinaghaharian ng Diyos, marunong kang magpatawad. Kaya mong magpatawad. Kapatid, alalahanin natin na kapag hindi tayo marunong magpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Hindi natin pwedeng i-claim na tayo ay Kristiyano. Hindi natin pwedeng i-claim na tayo ay maka-Diyos, anak ng Diyos, kung hindi tayo marunong magpatawad. Kasi ang isang patunay na ikaw ay Kristiyano, na ikaw ay anak ng Diyos, kaya mong magpatawad. Amen? Sabi ni Sister Eileen, ipag-pray mga umaaway, makilala ang Diyos na mapagmahal, buhay at tunay. Amen. Salamat sa buhay ng bawat isa. Alam niyo si Apostle Paul noon, pinag-uusig niya yung mga Kristiyano. Ang akala ng mga tao ay hindi na magbabago itong si Saul, na taga-usig na lang siya, na lagi siyang kontra at pumapatay. Pinapahintulot niya o nagiging saksi siya sa pagpatay ng mga Kristiyano. Hindi nila maunawaan yon, na pwede pala siyang baguhin ng Panginoon. At noong si Esteban ay nanalangin, kasi nung pinagbabato si Esteban ng kanyang kapwa Hudyo, andun din si Apostle Paul. Si Saulo pa lang ang tawag sa kanya noon. At sumang-ayon siya sa pagbato, pagpatay kay Esteban. At ang sabi ang prayer ni Esteban ay, Lord, huwag mo na silang pananagutin sa kanilang pagkakasala na ito. At naging beneficiary dyan si Saulo. Nung yung merong isang Kristiyano na inuusig, nanalangin siya na sana makakilala din yung tao na yon, yung mga bumato sa kanya, naging beneficiary dyan si Saul. At naglaon, naging mabuti siyang tao, naging Kristiyano siya, at marami siyang naisulat doon. Madami siyang naging contribution sa salita ng Panginoon, na kung saan ay ito yung mga binabasa din naman natin ngayon. Amen po ba?
Yung mga Kristiyano, hindi sila makapaniwala noon na ang isang tao na makasalanan ay pwede palang baguhin ng Panginoon. Yung palang sumisira sa'yo, yung nagpapakita sa'yo ng hindi maganda ay kaya palang baguhin yun ng Panginoon. At someday marirealize na yun na hindi pala maganda yung pinaggagawa ko sa'yo. At magchat-chat siya sa'yo, brother, sister, sorry pala noon. 10 years ago ay ito yung ginawa ko sa'yo na hindi maganda. At kapag Kristiyano na kayo, at dati, di ba, hindi pa siya Kristiyano, sinisiraan ka, tapos naging Kristiyano na siya, naging kapatiran mo siya, ay, ang sarap pagkwentuhan nun. Ang sarap pagkwentuhan nun. Salamat sa Panginoon. Turuan niya tayong magpatawad, mga kapatid. Mahirap man na patawarin yung mga nagkasala sa atin, yung mga umuusig sa atin, yung naninira sa atin, mahirap talaga yan. Pero kapag ikaw ay taong pinaghaharian ng Diyos, matututunan mong magpatawad. Good morning sa aking pinsan, Mary May Eusebio Ignacio. Ayan, pinsan ko po yan. Nasa Pilipinas. Kababata ko rin yan yung anong elementary kami ay katunggali ko yan sa sa honor. At salamat, nakakatuwa Yung mga bata alam mo yung mga bata kayo, madami kayong mga kaaway, nag-aaway-away kayo ganyan. At nagsusuntukan, nagtatadyakan, babatuhan ng papel. Pero ngayon kayo matured na. Maalala nyo yun, nagkita-kita kayo, nagkaroon kayo ng reunion. Uy, di ba ikaw yung sumuntok sa akin nun? Uy, di ba ikaw yung nambubuli sa akin nun? Nagkaroon kayo ng pagtatanggapan dahil naging matured na kayo. Ganon din yung Kristiyano. Kapag ka ikaw ay matured na talaga sa pamumuhay bilang Kristiyano, marunong ka na rin magpatawad at tinatawanan mo na lang yung mga paninira sa'yo at yung mga bagay na hindi magandang ginawa sa'yo. Amen po ba? Kasi naging matured ka na Kristiyano ka na di ba? Kapatid na Gilbert Ponsalan. Amen, Pastor. Mercedita Capinya, Sister, good morning po sa inyo. Ate Vince, si Vince Estebet, no? Ano yan, sa Villaremedios si ate, si ma'am. Good morning po. Sa aking ninang Gigi Taliping, kumusta po ang halalan dyan sa atin? Salamat sa pag-iingat ng Diyos sa mga kapulisan. Hindi rin madali yung trabaho nila, napaka-risky din. Pero dyan sila tinawag din ng Panginoon para maglingkod at ang Panginoon ang gumabay sa inyo. Mahal naming kapulisan. Sister Alona Ramos Makadangdang. Simulan ko nga sa una. Sister Rose Ann, Sister Eileen, Ate Shelo, si Pastor Jomar, Kuya Will, kapatid na Jelmars. Josefina Peñeda, good morning po sa inyo kapatid. Mamang Lani, pagpalain kayo ng Panginoon. At kay Papang Along, ayan, nanonood sila lagi yan. Si Mama Merly, binabati ko rin ang aking asawa, Sister Lovely. At yung aking anak, si Lansmar. Tuwang-tuwa yun pag binabati ko miss you anak, I love you Lansmar. Kapatid na Crisel Talwar. At saan na si Ate Jenjen? Ayan, Jenjen Nacion Santos. Good morning Ate Jenjen. Yan. Overtime na naman ako. At salamat sa inyo sa buhay ng bawat isa at patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Dalangin ko po talaga na bilang mga Kristiyano ay maging tunay, maging totoo yung pamumuhay nating Kristiyano at patunay na tayo ay mga Kristiyano ay marunong tayong magpatawad. Ang patunay na tayo ay Kristiyano, pinaghaharian ka ng Diyos. You are seeking the will of God. Yung sabi ng Matthew 6:33, seek you first the kingdom of God and His righteousness. And His righteousness. Sikapin mong pagharian ka ng Diyos. Kaya kung ikaw yung tao ngayon na nahihirapan ka pang magpatawad, sige, araw-araw, magbasa ka ng salita ng Panginoon, makinig ka ng morning devotions, hayaan mo ng Panginoon, unti-unti kanyang hubugin at tulungan hanggang sa dumating yung time na marunong ka na at kayang-kaya mo nang magpatawad. Hallelujah! Tulungan kayo ng Diyos. Let us pray. Salamat po Panginoon sa pagtuturo nyo sa amin tungkol sa pagpapatawad Panginoon. Hayaan mo ng mga kapatid ko na hindi kayang magpatawad Panginoon Lord. Ano man ang mga nagawa sa kanila ng kanilang kapwa Panginoon. Mga paninira Panginoon na hindi maganda o God. Mga pang-uusig Panginoon. Mga pananalita na hindi karapat-dapat Panginoon. Lord, hayaan nyo o God na maging sentro ng isip at puso namin ay kung paano nyo kami pinatawad, paano nyo kami inunawa Panginoon, at kung ano yung ginagawa nyo ngayon Panginoon para turuan kami, tulungan kami Panginoon na maranasan din namin ang makapagpatawad Panginoon tulad ng pagpapatawad ninyo sa amin. Pagpalain nyo ang bawat isa
ang mga nakikinig, Panginoon, sa oras na ito, Lord, alam niyo ang kanilang mga prayers, Lord. I pray as your pastor, Panginoon, pagpalain niyo po sila, ipagkaloob ang kanilang mga pangangailangan, pagalingin niyo po ang mga may karamdaman, Panginoon, at yung mga may pinagdadaanan ngayon na kabigatan, Lord, bigyan niyo sila ng kagaanan, Panginoon. Hallelujah. Hayaan niyo na makalapit sila sa inyo. Pinagpipray ko din si Mamang Lani, Panginoon, ano man yung kanyang mga karamdaman, Panginoon, sa physical ng pangangatawan, pagalingin niyo po siya. Gayon na rin si Lola Linda, Panginoon, at Lolo Silin sa Barangay San Miguel, Panginoon, ang aking lolo at lola. Pagpalain niyo rin po sila, Panginoon, at pagalingin sa kanilang karamdaman, Panginoon. At ang bawat isa na naririto ngayon, Lord God, papasalamat din kami sa pag-aalaga at pagbabantay ninyo sa aming mga kapulisan, pag-iingat ninyo sa kanila sa nakaraang eleksyon, Panginoon, mga guro, Panginoon, na naging kasangkapan rin sa eleksyon, Panginoon, mga tumakbo sa pagkandidato, Panginoon, mga nanalo, Panginoon, Lord, hayaan ninyo, Panginoon, na kayo ang maghari sa kanilang mga buhay at makapaglingkod sila na may katapatan at may malinis na hangarin sa paglilingkod, Panginoon. Purihin ka, Lord, hayaan nyo na matutunan naming magpatawad sa aming kapwa, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, at mga papasok ngayon sa trabaho, Panginoon, ingatan at pagpalain nyo rin po kayo, Panginoon, at gabayan. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning. Good morning, Pastor. Salamat sa laging pagbabahagi ng mga salita ng Diyos. God bless always. Purihin po ang Panginoon, ate. Diyan sa Villa Remedios, namimiss ko na po kayo dyan. 3 years ago na hindi na ako nakapunta dyan. Loobin ng Panginoon kung kailan, hindi ko masabi. Kay Ate Jovi de la Cruz, Talosig yan. Laging pinapakain din ako niyan sa restaurant niya noon. May pabaon pa yan sa restaurant niya. Salamat, Ate Jovi. God bless. Bawat isa, have a blessed day. Pagpalain kayo ng Panginoon at patuloy tayong lumago. Amen. Sabi ni Ate Rose Conception. Bye-bye po. God bless.